Good day, everyone, especially to Uma. First of all, allow me to introduce myself. My name is Aisang Samuel Token, and today I am going to discuss the business plan's definition. So, what do you think this is all about? A business plan definition, a business plan is an entrepreneur's blueprint for success. So, ang business plan is ito yung mga ideya mo ng mga business or kung ano yung ipapatay mo ng business in the future. So, narito ang iba't ibang step kung paano gumawa ng business plan. First is, alamin mo muna kung anong business ba ang gagawin mo. Second, alamin mo kung ano yung mga product na ibibenta mo or bibili ng mga tao. Then, third is, alamin mo muna kung yung budget mo is kakasya ba doon sa napag-isipan mong business. Then, third is, alamin mo muna yung mga target mo. Then, fourth is, hanapin mo kung saan yung magandang place or lugar na pagtatayuan mo ng business mo. Next, we have the purpose of business plans. So, we have two types of business plan purpose. Number one is to serve a management guide during the lifetime process of the business success. So, ang ibig sabihin nito is kung paano mo i-guide yung business mo ng maayos. Dapat is alamin mo talaga kung ano yung mga ingredients ng mga product mo. At dapat din na habang tumatagal yung business mo is nag-promote kayo ng bagong mga product para mas tumapak or mas lumago yung business mo. So, number two, to fulfill the requirements for sourcing leader and investors. So, ang ibig sabihin nito is kapag tatayo tayo ng business, is kailangan natin ng mga investors. So, para pag makakuha tayo ng investors, is kailangan muna natin ipakita yung business plan na ginawa natin sa kanila. Pag nag-promote mo na yung then, kapag natanggap na yung promotion mo is pwede mo na mag-distract. Ito is kapag tumayo tayo ng business or kung natapos na natin ng business plan, is kailangan natin ng investors. So, yun ang sabihin nito, para ma-promote yung business natin is kailangan natin ng investors. So, yung nabuo mo na business plan is ipapakita mo yung inventors at i-convince siya para matulungan ka sa pagpapatiyo mo sa business mo. So, like for example, kailangan mo ng pera sa business mo, then kumuha ka ng investors. Then, ipinakita mo sa kanya yung mga business plan mo at pag magiging okay yun sa kanila is, kapag napapayag mo sila, is magiging maganda yung future ng business mo. So, I hope you understand my report. That's all. Thank you. Good day everyone, especially to you ma'am. My name is Nurhani Jimanay and here's my report. The plan as a guide. In the course of writing the business plan, the small business operator is afforded sufficient time to consider all factors relevant to operating the business. So, business plan or guide plan is ito yung tumutulong sa atin kung paano natin gawin, kung paano natin gawin yung pagkasunod-sunod ng ating business plan para ma-achieve yung goal natin. For example, sa business, magpaplano tayo kung paano, ano yung ititinda natin, ano yung business na gagawin natin. And pagplaplanuhan din natin kung paano tayo or saan tayo kukuha ng profit. And pagplaplanuhan din natin kung paano natin to i-consume or i-benta. And sa tulong ng plan as a guide is hindi tayo mahihirapan kung ano yung patutunguhan ng business natin. Mas madali natin ma-achieve yung goal natin kung may plan as a guide tayo gagawin. Yun lang po. Maraming salamat. Good day everyone, especially to you mom. Going to discuss about a tool for securing funds. By the way, I am Farhana Abbas Abdullah. So, let's proceed our topic. So, a business plan help us business
owners secure funds or loan by convincing leaders and investors that they understand the business and can repay the loan. It includes financial projection and advertise document to support the business venture. So, this topic explain how a business plan helps in securing funds for a business kapag kailangan ng business owner ng capital or dagdag pera. So, ginagamit ang business plan para ma-convince ang leaders at investors. So, ipinapakita ang business plan na alam at naiintindihan ng owner ang kanyang negosyo at handa siya dito, and also kasama rin dito ang financial projection at mga document na nagpapatunay na kayang kumita ng negosyo at mabayaran ang loan o insured. Business plan is parang guide at proof na seryoso at prepared ang isang entrepreneur sa kanyang negosyo. And also, business plan is important dahil nakakatulong ito para makuha ang tiwala ng leaders and investors. For example, gusto mong magbukas ng milk tea shop pero kulang ang pera mo. So, gumagawa ka ng business plan para ipakita sa bangko or investor kung paano kikita ang business mo. So, kapag nakita nilang maganda ang plano mo, mas malaki ang chance na pautangin ka nila. So, that's all. Thank you. Good day everyone, especially to you ma'am. My name is Jasmine S. Salifada. My topic for today is the business planning. Ang business planning ay proseso ng pagpaplano ng isang negosyo bago ito simulan o habang pinapalago ito. Mahalaga ito para malaman ng entrepreneur kung paano maging successful ang business niya. Bakit nga ba mahalaga ang business planning? Number 1, encouraging systematic pursuit of the business activities ahead. Ibig sabihin, tinutulungan ito ang negosyo ng paghahanda ang mga mangyayari sa future. Example, kung may milk tea business ka, pwedeng mag-forecast kung ilan cups ang mabibenta sa summer season para makapag-stock ka ng sapat na ingredients. Example, Number 2 is enhance better coordination in the implementation of the business. Mas nagiging organized ang trabaho ng bawat tao sa negosyo. Example, sa isang online clothing shop, alam ng seller kung sino ang bahala sa packing, delivery, at pagre-reply sa customer dahil may malinaw na plano. Number 3, provides for the necessary business measures as standards. Nagkakaroon ng standard or basehan para malaman kung maayos ang performance ng negosyo. Example, target ng bakery na makabenta ng 100 pandesal araw-araw. Kapag bumaba rito, malalaman nila may kailangang ayusin. Number 4 is set up the necessary business goals and objectives. Nagbibigay ito ng malinaw na goals ng negosyo. Example, goal ng small cafe na magkaroon ng 2 branches within 3 years. Number 5, defines necessary alternative for future development.
nagkakaroon ng backup plan kapag may problemang dumating. Example, kapag dumaas ang negosyo kapag dumaas ang presyo ng ingredients sa food business, pwede silang humanap ng ibang supplier or mag-adjust ng menu price. Sa madaling salita, ang business planning ay parang guide ng isang negosyo. Tinutulungan na rito ang entrepreneur na maging organized, magkaroon ng goals, maghanda sa future problem, at mas mapalaki ang negosyo at maging successful. Thank you. Good day everyone, especially to you ma'am. First, I would like to introduce myself. I am Kinga Dorina. So our topic for today is all about a good business plan. So we have a 7 aspect of business plan. First one is ensure that all relevant questions are answered. So dito sa number 1 is dito ay pinag-iisipan dito kung ano ang ibebenta, sino ang customers, at magkano ang puhunan na kakailanganin. Ang example nito is, nagbabalak kang magpatayo ng sari-sari store. So, kailangan mong pag-isipan kung magkano ang puhunan sa sari-sari store mo. Then, second one is, organizes the business operation orderly and systematically. So, from the word organize, step by step. Halimbawa nito is sa bakery shop. Nagpatayo ka ng bakery shop mo. So, kailangan organize yung mga tinapay mo. Mga tinapay na binebenta mo. Dapat, like example is yung mga tao mo. Yung isa na-assign sa pagbabalot ng tinapay. At yung isa naman is na-assign para sa tagabigay ng mga bumibili. So, the third one is provides the general direction for the business venture. So, dito naman sa number 3 is tinutulungan ng negosyo na malaman kung ano ang goals, plano sa hinaharap. Halimbawa nito, sa sari-sari store na business mo, ang goal mo ngayong taon is makaipon para madagdagan yung mga binebenta mo. So yun ang provides the general direction for the business venture. Then let's proceed to the number 4. Number 4 naman is defines the target market and the necessary work volume required. So dito naman sa number 2 is inaalam kung sino ang bibili at gaano karami ang mga products na needs nila. So, ang halimbawa nito is yung nagtitinda ka sa harap ng school. So, assuming mo na yun na marami talaga ang bibili kasi harap ng school yun. So, kailangan mong magdala ng maraming foods at kailangan affordable din yung student's price lang para madaling maglago ang negosyo mo. So, let's proceed to number 5. Reduce the risk of failures caused by financial aspect of the business. So, number 5 naman is nakakatulong naman ito sa pag-budget at pag-iwas sa paggastos ng pera. Halimbawa nito is yung hindi ka agad bibili ng mga gamit na hindi naman dapat or hindi naman kinakailangan para sa business mo. So let's proceed to the number 6. Number 6 is sets the specific objectives of the business organization. So sa number 3 naman is sa number 6 is ito yung kine-clarify naman niya dito kung ano ang gustong maabot sa negosyo. So, ang halimbawa nito is yung may burger ka na business.
So, gusto mo makabenta ng 100 burger kada araw. So, yun. Yun ang tinatawag na set the specific objectives of the business organization. So, the last one is defines the financial requirements, estimated income, cash. So, dito naman is tinutukoy ang kailangang puhunan. Or mahalaga ito para malaman kung sapat ba ang puhunan na gagamitin para sa business. Ang halimbawa nito is yung kung puhunan mo ay 10K. So, dapat kada buwan ang kita mo is 5K. Para sa yung 3K is for rent. Rent na para sa renta ng business mo. Tapos yung 2K is yun na yung sayo. Everyone, and of course, good day, Ma'am Suraida. So, my name is Alyssa Dalanda, and our topic is all about the definition of business. So, the first one here is the business title. So, ang business title is kung ano yung pangalan ng negosyo mo. Like, for example, ang negosyo mo, ang napili mong negosyo is yung coffee shop. So, ang ipapangalan mo sa negosyo mo na yon is Coffee Coffee. So, the next one is ang business type. Kung ano yung type ng business mo. For example, kung retail ba, service, manufacturing, or kung online business ba yun. So, the next one is yung business location. Kung saan yung location ng business mo. For example, yung nga coffee yung business mo. So, ang location niya is pwede sa malapit sa school or sa plaza. So, the next one is ang business description. So, ang business description is kung ano yung negosyo mo. Kung yun na yung negosyo mo is yung coffee. Kasi dito is yung first one is yung title ng business mo. So, the next one is the business status. Kung ano yung status ng business mo. For example, kung bago pa lang ba yung business mo, kung operating pa ba siya, or yung plano pa lang siya. So, the next one naman is ang business owner's profile. So, ang business owner's profile is yung para lang siyang resume kung ano yung information mo. For example, kung ano yung number mo, yung email address mo, yung kung ano yung background mo, for example, is sa education mo. For example, the next one is the business objective. So, ang business objective naman is kung ano yung goal ng negosyo mo. For example, di ba yung location ng business mo is malapit sa school. So, ang goal nung coffee na yon sa malapit sa school is yung parang maging yung pag-uwian ng mga students, parang doon sila nagtatambay. Tapos, di ba, kapag free wifi yung business mo na yun is doon sila. So, the next one naman is yung financial scheme. So, ang financial scheme is yung kung saan nanggaling yung puhunan mo or kung magkano yung capital niya. So, the next one naman is summary of your business. So, ang summary of your business is kung like for example is kung kakayanan ba kung for example is kakayanin ba yung business mo na yon or magiging successful ba siya. So there are three key aspects of the business, summary of business, which is the first one is the marketing aspects. So ang marketing aspects is ito yung kung paano mo siya ibebenta. Like for example is kung paano mo siya i-promote. For example, di ba, ipopost mo sa Facebook or kukuha ka ng mga investors. So, the second one naman is ang production aspect. So, ang production aspect is kung paano gawin yung product mo. Di ba yung coffee shop, yung coffee is ginagawa siya with machine. Or pwede naman yung kamay-kamay, yung ikaw mismo yung gagawa. So, the last one is financial aspect. So, sa financial
financial aspect is dito na yung titignan mo na kung magkano yung kita ng business mo, kung magkano yung nagastos mo, or kung yung, yun nga yung budget ng business mo. And that's all. Thank you po. Rise and shine to each and every one of you. Next, I am your next presenter or your teacher, as much I know, right? So my name is Lumangka Morsin Magano from BEd 1A, and today we are going to know what a business is. First, when we say the marketing aspect of the business plan, kapag pinag-uusapan, naririnig o ating nakikita ang salitang marketing aspect of the business plan, this is also talks about the study kung paano ibebenta ang isang produkto o di kaya serbisyo sa mga tao. Dito natin malalaman kung sino ang bibili, bakit nila dapat itong bilhin, o di kaya magkano ang presyo, at higit sa lahat, kung paano magiging matagumpay ang negosyo nito. So this is also important to us dahil dito nakasalalay kung kikita at lalago ang isang negosyo. Halimbawa na lang kung gusto mo magbenta ng banana Q sa school, kailangan mong pag-aralan kung maraming estudyante ba ang gustong bumili o magkano ba ang tamang presyo at kung paano mo mahihikayat ang mga tao na piliin or bumili sa iyong produkto. Kaya, ang marketing aspect ay parang gabay upang maging maayos at matagumpay ang isang negosyo. So let's dig this kind of business. Next, the studying the market aspect of the business. So we are going to study what a business is. First, they have also the product description, demand analysis, supply analysis, terms of sales, market share, selling price, and volume of sales. There is a 7 kinds of studying the market aspects of the business. So let's tackle the first one. It is the product description. Siguro, we are also familiar when we say the product description. Definition of the descriptive name of the product or service it uses and classification. Meaning to say, kapag sinabi natin product description, ito ay pagpapaliwanag tungkol sa produkto o di kay isang serbisyo, and also the classification of the product. Halimbawa na lang is nagbibenta si Ana ng banana Q sa school. Ang produkto niya ay banana Q na matamis at pwedeng kainin tuwing recess. Pagkain ang klasifikasyon nito. So, dito, ipinapakita kung ano ang produkto ni Ana, para saan ba ito,
at anong uri ito. So mahalaga ito para malaman ng mga tao kung ano ang binibenta ni Ana or binibenta ng isang negosyo. So that is the number 1, the product description. Next, we have the demand analysis. Demand analysis, definition of the target customers, their general classification, and projected volume of sales. Meaning to say, class, ang ibig sabihin ng salitang demand ay dami ng taong gustong bumili. Kapag maraming may gusto sa iyong produkto o negosyo, mataas ang demand nito. Tulad na lang ng isang ating halimbawa dito. Napansin ni Ana na maraming estudyante ang bumibili ng banana niya tuwing recess dahil gutom sila. So kapag sinabi natin in related and high school or something elementary moments, kapag recess, diba, we are also hungry in that time. Yes, we are totally hungry for that time. Kaya just because of that, naiingganyong bumili ang mga tao or yung mga estudyante sa banana ni Ana dahil nga sila'y gutom dahil it's great recess time. So doon pumapasok ang salitang demand, kaya inaasahan niyang marami siyang mabibenta araw-araw just because malaki ang demand nito. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng taong gustong bumili ng produkto mo. Kapag malamig or maraming rather, may gusto sa produkto, mataas ang demand nito. So that is the demand analysis. Next, we have the supply analysis. Supply analysis is a definition of the existing competition between demand and supply and the factors that affect the supply. Meaning to say, kapag sinabi natin supply, ito naman ang dami ng produkto na available o kayang ibenta. Just like the example, may dalawa rin na tindahan sa school na nagbibenta ng banana Q. Kapag kulang ang saging sa palengke, kaunti lang ang magagawang banana Q kaya tumataas ang presyo. Just like now, in these days na nararanasan natin, dahil sa crisis, nararanasan natin ngayon, tumataas ang bilihin. Kaya doon pumapasok ang sinasabing supply analysis, diba? Kapag tumataas or nagkukulang ang supply ng mga produkto, tumataas ang mga bilihin or tumataas ang isang produkto. Ang supply ay tumutukoy sa dami ng produktong maaring ibenta kapag kulang ang sangkap o digay produkto, mas kaunti ang supply. So that is the supply analysis. Next, we have the terms of sales. Terms of sales, a definition of selling terms by the competition and terms to be adopted in the business. Meaning to say, ito ay mga rules na o kasunduan sa pagbibenta. Tulad lamang ng ang tindahan ni Ana ay bayad muna bago kuha, di ba? Maaring bumili ng or maramihan depende sa gusto ng mamimili. So di ba kapag tayong bibili, there is rules. Kapag binili mo na, hindi mo na pwedeng ibalik dahil nabili mo na. So, pumapasok din doon ang bayad muna bago kuha. So, hindi tayo pwedeng
kukuha muna tayo bago tayo magbabayad. In a business way, magbabayad ka muna bago kakakuha ng produkto nila o susubukan ng produkto nila. So ito ang mga patakaran sa pagbibenta ng produkto upang maging maayos at malinaw ang transaksyon ng tindahan at mamimili. Next, we have the market share. Market share, definition of the projected share in market for the initial period and the succeeding periods. Meaning to say, ang market share ay bahagi mo sa kabuuang customers. Just like the examples, the 5 tindahan ng Banana Q School. Kay Ana, madalas bumibili ang mga grade 6 dahil mas mura at mas masarap ang timpla niya. Dahil satisfied ang mga tao, di ba? Sa kay Ana siya bumibili. Tulad lang ng mga grade 6. So, doon pumapasok ang the word na market share. Just because of the grade 6 students, doon natatawag ang sinasabi nating market shares. Yun ang market shares ni Ana. So, ipinapaliwanag nito kung gaano karami mamimili ang pumipili sa produkto kumpara sa ibang tindahan o di kaya negosyo. Next, we have the selling price. Selling price is a definition of the projected selling price of the product. Meaning to say, ang selling price ay ang presyo ng isang produkto. Tulad lamang ng isang banana Q ni Ana ay 10 pesos. Kapag mas malaki ang saging, minsan ginagawa niya itong Kensi ang presyo nito. Dahil nga sa sinusukat niya, di ba? Kapag malaki o di kayo marami ang isang produkto, pwede natin palakasin ang halaga nito para may tubo tayo makukuha or may halaga or may maisauulit sa atin na ating pinagtuguran, diba? So kapag business ang pag-uusapan, kung wala kang mapapala, ikaw yung tao na lugi na nga, nahihirapan ka pa. So in a business way, kailangan kapag nabili mo ng 10 pesos or mura yung mga produkto or yung mga ingredients or materials na kailangan gamitin sa yung produktong gagawin, ay kailangan mong taasan or presyohan ng maganda dahil doon masusulit ang pagod at pagiging matyaga mo by doing that. So, ang selling price ay ang halaga ng produkto na binabayaran ng mamimili. Maaaring magbago ang presyo depende sa laki, dami o di kaya'y gastos sa paggawa. So, di ba, para sulit ang lahat, kailangan natin ibalik ang presyo. Doon natin itatambak sa presyo. Pero, we need to relate what situation is. Dahil kapag crisis, minsan kailangan din natin mag-isip na masyado natin dapat babahan yung mga presyo nang sa ganon maraming mamimili ang kaya pa rin nila or afford pa rin nilang bumili ng kahit pa paano na ikakasurvive nila in that day. So last but not least is a volume of sales. Volume of sales, definition of the projected volume of sales and equivalent amount per period. Meaning to say, ito ang dami na produkto na inyong nabenta. Na kung ang product mo ba ay napakalaki ng tubo or in the end, o doon pumapasok ang the word na in the end. Kapag tapos ka na magbenta, doon mo malalaman ang iyong volume of sales. Kung ikaw ba ay in Maguindanao term, nakautong. Kung ikaw ba ay may nakuha na higit pa sa iyong ipinunta. So tulad lang ng halimbawa na
nakakabenta si Ano ng 30 na piraso na pananakyu bawat araw. So kapag may program sa school, minsan umaabot siya ng 50 na piraso na benta. So di ba, kapag may okasyon sa ating school, marami masyado ang bumibili. So, doon mo malalaman na or masusure talaga na maraming bumibili sa'yo pag maraming tao. So, gagamitin mo yung okasyon na yon para mas makabenta ng mas marami, para mas maganda ang kita mo. So, ipinapakita nito kung ilang produkto ang nabibenta sa isang araw or sa isang linggo o buong buwan. So nakakatulong ito para malaman kung kumikita ang isang negosyo o hindi kaya nalulugi. So I think that is enough to understand what is aspect of the business plan. So thank you so much for your cooperation and understanding for my attending today. Thank you so much. Good day, ma'am. My name is Lizelle C. Chavez, and my topic for today is all about production technical aspect of the business plan. So, number 1 is source and cost of raw material. So, ito yung pangunahing sangkap o materyales na kailangan sa paggawa ng produkto. So, kung produkto katulad ng kung saan ito kinukuha, kung saan kinukuha ang materyales, magkano ba ang presyo, at kung paano ito babayaran. So, halimbawa, meron kang milk tea shop, at syempre, kailangan natin doon ng milk tea powder, gatas, at tapioca pearls, and then cup and straw. So, sa number 2 naman is labor. Pag sinabi nating labor, ito yung mga taong nagtatrabaho sa isang company or negosyo. Kasama rin dito yung mga kakayahan o skills nila bilang ng workers at sahod ng workers. So, halimbawa, ay kailangan ng isang cashier at saka dalawang manggagawa ng milk tea. So, dapat sa workers na kailangan mo is marunong gumawa ng inumin at mahusay makitungo sa customer at malinis ang trabaho. Number 3 is overhead expenses. Pag sinabi nating overhead expenses, ito yung mga gastusin na kailangan para mapatakbo ng ang negosyo at hindi direktang bahagi ng produkto. At kahit hindi direktang bahagi ng produkto. So, halimbawa natin dito is kuryente, tubig, internet, renta, at cleaning supply. Number 4 is fixed asset. So, ito yung mga kagamitan o makina na ginagamit sa negosyo ng pangmatagalan. Halimbawa natin dito is blender, refrigerator, sealer machine, at mesa at upuan. Yun yung mga gamit na matagal pa natin silang nagagamit. Number 5 is location. Ang location naman, ito yung lugar kung saan itatayo ang negosyo. Mahalagang magandang lokasyon dahil nakakaapekto ito sa dami ng customer at benta. So, dapat isaalang-alang natin ang madaling puntahan, malapit sa customers at accessible sa delivery. Katulad na lang, pagpalagay na lang natin example natin doon is yung mga yung Jollibee, di ba? Pwede sila deliver at dapat ayun na, madali sila mag-deliver. Number 6 is waste disposal. Ito yung tamang paraan ng pagtapon ng basura na negosyo. So, example natin dito is pinaghihiwalay-hiwalay at
ang di nabubulok at nabubulok. So, tamang pagtapon ng plastic cups, araw-araw na paglilinis. So, example natin dito, ang mga gamit na cups at straw ay inilalagay sa tamang basurahan kasi pwede pa yun silang i-recycle. Number 7 is production costing. So, ito naman ay pagkukwenta kung magkano ang gastos sa paggawa ng produkto. Kasama na dito yung materials, labor, at saka overhead expenses. Good day everyone! So today I am going to discuss the organization and management aspect of the business plan. Okay, so the aspect of the business plan, it is focused on how a business is managed, its health, and define the authority and the responsibilities of each member in the business. So the meaning is, inaayos nito or siya ang nagmamanage ang isang negosyo. So dito ipinapakita kung sino ang may responsibilidad at kung sino yung gumagawa ng desisyon at kung paano ito natutulungan ang bawat bahagi ng isang negosyo upang maging maayos ang isang operasyon or pagpapatakbo ng isang negosyo. Okay, so the business or the organizations is sa basic structures ay isang business ng enterprise ay binubuo ng administration, production, and the marketing, and also the maintenance. Okay, so the first is the administrations. Okay, so the administration, managing and organizing a business, including the planning and the decision making. So, sila yung nagmamanage ng buong operasyon ng isang negosyo. Kasama rito ang pagpaplano, pagdidesisyon, at yung mga finance at accounting. So, the number 2 is production. So, the production is a making good or service from raw materials. So, meaning, sila ang responsible sa paggawa ng produkto o pagbibigay ng serbisyo. So, sinisiguro nila na maayos ang maganda or yung kalabasan ng isang negosyo or shall we say output ng kanilang negosyo. Okay, so the third is marketing. So the marketing is a promoting and selling products to a customers. So meaning sila ang nagpo-promote or naghahanap ng mga customers para sa produkto or serbisyo. So nagninegosyo sila. So, and then, sila rin yung gumagawa ng paraan upang dumami ang kanilang benta. Okay, so the last one is the maintenance. So, the maintenance is a keeping equipment and the facilities in a good working conditions. So, sila yung nag-aalaga at nagpapanatili na maayos ang kagamitan. For example, ang mga machines rather. So, sa negosyo upang tuloy-tuloy ang pagpapatakbo sa isang negosyo. Okay, so aside from that, we have here the four main purposes in a business. So the number 1 is to avoid misunderstanding. So meaning it clearly identifies who will make decisions. So meaning dapat malinaw kung sino ang gagawa ng mga bawat gawain at kung sino yung magdidesisyon para maiwasan ang hindi pagkakaunawahan sa mga nagtatrabaho. Okay, so proceed naman tayo sa number 2. So, to establish accountability. So, meaning every member has a specific responsibilities and accountable for their work. So, dapat may kanya-kanya silang nakatalagang responsibilidad ang bawat miyembro or bawat empleyado sa trabaho. Okay, so number 3 is to minimize overlapping of the production, ay functions rather. So, meaning, it prevents duplication of tasks and responsibilities among employees. So, yes,
So para maiwasan nila yung pagdoble-doble ng mga gawain at para mapanatili ang maayos na daloy ng trabaho. Okay, so the last one is to improve communication and coordinations. It helps different parts of the businesses work together effectively and smoothly. So yes, diba? So this is the very important para mas magiging maayos ang ugnayan or pagtutulungan ng bawat bahagi ng negosyo. So that's all. Thank you. Hey everyone, especially to you ma'am. I'm Radia Giamadin. So my topic is common elements of the business enterprise. First is management. So ang management is ito yung pagmamanage or pag-asikaso ng buong business. Sila yung nagpo-plan, nag-decide or nagpo-control para maayos ang takbo ng business. Second is production. So ito naman yung pagpaprocess sa paggawa ng business. Like for example, sa bakery, di ba ginagawa ang tinapay at cake. The last one is marketing. So ang marketing, ito naman yung paraan para ipakilala at mabenta ang business. Like for example, sa pag-post sa Facebook ng product para maraming bumili. That's all. Everyone, so I am Albe Magaling Calupindo and I'm going to explain what is parts of organization and management aspects. So when we say parts of organization and management and aspects, ang organization and management aspect ay bahagi ng business plan na nagpapakita kung paano i-organize at minamanage ang business. So mayroon itong 5 parts. So number 1 is description of the business. Ito ay maikling description tungkol sa nature o klase ng business. So kasama rito ang ano ang business, ano ang products or service o ang ino-offer, ano ang goal ng business. So for instance, ang Sweet Bites Bakery ay isang bakery business na nagbebenta ng cakes at breads. So mag-proceed tayo sa number 1. So we have the corporate profile. So ang corporate profile, ito naman ang impormasyon tungkol sa ownership at legal identity ng business. So, for instance, pangalan ng business, uri ng ownership and owners, and also the capitalization. So, for instance, number 1 is business name. So, just like what I've said before na Sweet Bites Bakery. So, number 2 is ownership. So, ito yung partnership. So, capital. So, ipagbalagay na lang natin na sa mga 100,000 ang capital. So, proceed naman tayo sa number 3. So, officers and key personnel. So, ang officer and key personnel is ito yung ito ang mga taong may mga responsibilidad sa pagpapatakbo ng business. So, for instance, general manager, marketing officer, and accountant, and also a production manager. So, ang purpose nito is para malinaw kung ano ang trabaho ng bawat tao sa business. So, proceed tayo sa number 4. So, pre-cooperating activities. So, ang pre-cooperating activities, ito ang mga activities na ginagawa bago mag-start ang business. So, business o operations. So, for instance, pagguha ng permits, pagbili ng equipment, hiring ng employees, pag-advertise, and okay, proceed naman tayo sa number 5. So, we have the pre-operating cost. So, ang pre-operating cost ay ito ang mga gastos bago magbukas ng business. So, for instance, ang mga equipment expenses, renovation costs, advertising expenses, and ang purpose nito ay para malaman kung magkano ang kailangan ng budget bago magsimula ang business. So, in short, ang organization and management aspect ay tumutulong para maging organized ang business,
malinaw ang responsibilities at maging maayos ang pagtakbo ng negosyo. Okay. So, we will proceed to typical organization chart. So, ang typical organization chart ay nagpapakita ng mga position ng business at kung sino ang may mga responsibilities sa bawat trabaho. So, pinapakita rin nito kung sino ang namamahala at kung kanino nagre-report ang employees. So, we have the number 1, general manager. So, ang general manager ay ang pinaka-leader ng business. So, ang responsibilities nito is ay siya ang nag-decide kung paano lalaki at gaganda ang business. So, number 2 is production manager. So, ang production manager is production manager ang bahala sa paggawa ng products. So, ang responsibilities nito is ang pagbabantay ng workers, tinitiyak na maganda ang quality ng products, chine-check ang production process. So, for instance, sa bakery, siya ang nag-check kung maayos ang paggawa ng cake or ang tinapay. Okay, ang administrative officer ang bahala sa office, works at records. So, ang responsibilities nito is nag-aayos ng files at schedules, humahawak ng employees records, tumutulong sa daily operation ng business. So, for instance, siya ang nag-aayos ng documents at schedules at employees. Okay. Proceed naman tayo sa marketing. So, when we say marketing, ang marketing officer is ang nagpo-promote ng business at products. So, ang responsibilities nito is ang advertisements, gumagawa ng ang responsibilities nito is advertisement, humihikayat ng mga customers, nag-handle ng sales promotion. So for instance, sila yung mga nagpo-post sa Facebook, o paggawa ng flyers para dumami ang customers. So, proceed naman tayo sa production supervisor, maintenance supervisor, and production workers. So, ang production supervisors is ang responsibilities nito is nag-oversee ng production process. Tinitiyak na maayos ang paggawa ng products, nagbabantay sa mga production workers, sinisigurado na quality ang products. So, for instance, sa bakery, chine-check na yung mga kung tama ang paggawa ng tinapay or di kaya ng cakes. So, maintenance supervisor naman is kung sa maintenance supervisor naman is chine-check niya ang mga equipment or di kaya ang mga machines. So, sinisigurado na maayos at safe ang workplace. Nagpapaayos pag sira ang mga kagamitan, ganyan. Then, kapag nasira ang bakery, pag nasira na ang bakery, siya na ang bahala. So, ang production workers naman is sa production workers naman, ang responsibilities nito is gumagawa ng products, sumusunod sa mga instruction ng supervisor, tumutulong sa production. Okay, so for instance, sila ang nagluluto, nagbabalot o gumagawa ng products. So sa accountant naman, ang accountant ang humahawak ng finances ng business, gumagawa ng budget, nagtatala ng income at expenses. So, nag-compute ng profit loss, and so for instance, siya ang nagbibilang ng daily sales ng business, and sa personal officers naman is siya yung humahawak ng employee records, nag-hire ng mga workers, and also nag-aayos ng mga schedule at attendance. So, tinutulungan ang tinutulungan ang mga employees. So, for instance, siya ang nag-interview ng
nag-interview ng siya ang nag-interview ng mga applicants para sa trabaho. So proceed naman tayo sa marketing supervisor. So sa marketing supervisor is ang responsibility ito is siya yung nag-promote ng products, gumagawa ng marketing strategies, nagbabantay ng sales performance, and also nag-organize ng mga advertisements. So for instance, siya ang gumagawa ng mga Facebook promotions ng mga business. So sa salesman naman is ang responsibility nito is nagbebenta ng mga product, nakikipag-usap sa mga customers, tumutulong sa pagtaas ng sale, and also nagbibigay ng informations tungkol sa product. So, for instance, siya ang nag-a-assist ng mga customers sa store at nagre-recommend ng product. So, that's all, and thank you po. Good day everyone, especially to you ma'am. My name is James G. Sultan. My topic is all about financial aspect of the business plan. The formulation of financial projection assumption for estimating the future expenditures must be done as accurately as possible. So, ang financial aspect ng business plan ay yung part kung saan pinaplano mo yung pera ng business mo, kung magkano ang gagastusin mo, magkano ang kikitain, at kung kakayanin ba talaga ng negosyo na tumagal, hindi pwede yung basta pwede yung hula-hula lang dito. Kailangan pinag-iisipan at may basihan para hindi ka malugi. So, we will proceed to characteristic of financial feasibility. So, number 1 is factual. Factual based on prevailing prices. So, ang ibig sabihin nito, dapat yung mga presyo na ginagamit mo ay yung totoong presyo ng market. Ngayon, hindi pwedeng invento lang. For example is, kung magtatayo ka ng milk tea shop, chine-check mo muna kung magkano talaga yung presyo ng ingredients like tea, milk, at cup sa supplies. Next is number 2, justifiable based on accepted accounting practices. So, dito naman dapat may dahilan at may paliwanag mo kung bakit ganun yung computation mo, at nakabase siya sa tamang paraan ng pag-account ng pera. For example is kung sinabing kikita ka ng 5K per day, dapat may ipakita mo kung paano mo nakuha yan. Ilang customer times presyo ng product. Next is number 3, realistic based on factual figures. Hindi dapat sobrang taas or sobrang baba ng expectations. Yung sakto lang sa realidad. For example is, hindi ka agad mag-assume ng 500 customers per day kung kakasimula mo pa lang. Mas realistic siguro yung 50 to 80 or 100 muna. So the last is
workable, attainable. Dito naman is dapat kaya mong gawin at abutin yung plano mo. Hindi yung parang imposible lang. For example is kung 20,000 lang yung budget mo, hindi ka agad magbubukas ng malaking negosyo gaya ng mga grocery na malaki. Dapat magtayo ka muna ng small business or online business kasi mas workable pag ganon yung ginawa mo. Yun lang po at maraming salamat. Good day everyone, I am Aliyah Bacom and today I will discuss the topic entitled Parts of the Financial Aspect specifically from budget up to total project cost. But before we begin, let me ask you a question. Have you ever wondered where business owners get money to start their business? That's why studying the financial aspect is very important because it helps businesses manage their money properly. So now, let us begin our discussion. So the first part of a financial aspect is the budget. Budget is a plan on how money will be spent in the business. Sa madaling salita, ito ang gabay kung saan mapupunta ang pera ng negosyo. The budget has three main parts. First one is working capital. Working capital refers to the money used for the daily operation of the business. Like for example, if you own a milk tea shop, the money used to buy ingredients and pay workers is a part of working capital. Working capital includes the following. Number 1, material cost. These are expenses for raw materials and supplies. Example are sugar, milk, flour, and packaging materials. So the next one is labor cost. This refers to the salaries of wages of employees. Kung may workers ang negosyo, kailangan silang bayaran. The third one is overhead cost. These are indirect expenses needed to operate the business. Like for example, include electricity, water, internet, and a rent. And the last one is administrative cost. These are expenses related to office and management operations. Examples are office supplies and communication expenses. Second part is the fixed investment. These are long-term assets used in businesses. They are important because they help the business operate efficiently. Fixed investment includes land, the place where the business is located, and building, the structure or establishment of the business. And the third one is machinery. Machines or equipment used for production. And office equipment. This includes computers, printers, tables, and chairs. So the third part is the pre-operating expenses. These are expenses before the business starts operating. Example include permits, licenses, registration fees, and promotional expenses. Before opening a business, kailangan muna itong ihanda at asikasuhin. So let's proceed to the total project cost. Total project cost refers to the total amount of money needed to start and operate the businesses. It includes number 1,
total project cost. This is the total amount of all business expenses combined. Number 2, loans. Sometimes business owners borrow money from banks or lending institutions. This borrowed money is called a loan. Number 3 is collateral. Collateral refers to assets used as security for loans. Examples are land, buildings, or vehicles. Again, class, why is financial aspect is important? That is because it helps business owners plan, control expenses, and manage money properly. Without financial planning, a business may fail. And that's the end of our discussion about parts of the financial aspect up to total project cost. I hope you learned something from our lesson today. I am Mokhtar Abdul Kusaid. So today, I'm going to discuss all about the projected financial statement. So projected income statement. So when we say projected income statement, is ito yung inaalam natin kung ano ang magiging resulta ng ating pagplano or magiging resulta ng pagpapatakbo ng ating gaganapin na negosyo. So, first is statement of projected sales. Ito yung projected sales, ito yung inaasahan natin yung magiging benta natin. Like for example, per month is makaka-income tayo ng like for example, income natin is magiging 50,000 per month. So, ganon, inaalam natin yung magiging income natin. So, next is production cost. Production cost is, ito naman yung inaalam natin yung dami ng ating magastos like sa mga paggawa natin ng mga pagbili natin ng mga ingredients. So, next is cost of sales. Cost of sales is ito yung kabuuan ng gastos na para maibenta ang ating mga produkto. So, next is administrative cost and administrative. Ito naman yung pagbabayad natin ng mga tasks like sa pag-rent natin, like sa mga kuryente, tubig, or sweldo. So last is non-projected cost in certain period. So ito naman ay ang posibleng gastos na hindi inaasahan. Halimbawa nito, yung pag-repair ng mga kagamitan or emergency experience. That's all. Thank you. Especially to you, ma'am. My name is Narbay Embolo. Today, I will discuss a project cash flow. So a project cash flow is a plan that shows the expected cash coming into and going out of a business during a certain period. It helps business owners estimate how much money is needed to start and operate the business before income begins. It is also used to monitor and evaluate the business cash inflow and outflow. So, ang ibig sabihin daw ng a project cash flow is ito yung parang plano o prediction ng pera ng isang business. Ipinapakita nito kung gaano karaming pera ang papasok. So, kung gaano karami ang perang papasok, so cash inflow ang tawag doon. At gaano naman karaming pera ang lalabas, so cash outflow ang tawag naman doon. Sa loob ng isang panahon tulad ng isang buwan o isang taon. Yun lang po. Good day, ma'am. Good day, classmate. This is our topic for today. Project balance sheet.
the presentation of the asset derived from the equities network. It is the overall picture of an enterprise financial condition over certain period. Ang project balance sheet ay talaan ng mga ari-arian, asset, utang, liabilities at puhunan o network equity ng negosyo. Ipinapakita nito ang kabuuang kalagayang pinansyal ng isang negosyo sa isang takdang panahon. The asset of the company are the enterprise. They are all the items of value such as cash, land, building, machinery, and receivables sales on. Ito ay ang asset ay lahat ng pag-aari ng negosyo na may halaga tulad ng pera, lupa, gusali, at makinarya, receivables o mga pautang bintang hindi pa nababayaran ng customer. Good day everyone, especially to you ma'am. So, my name is Bailaga Andik and my topic is registering before setup. Ito yung kailangan mong gawin bago ka magpatakbo ng isang negosyo. Bago kasi magbukas o magpatakbo ng isang negosyo, kailangan mo munang sumunod sa regulasyon ng gobyerno. Hindi kasi pwedeng basta ka na lang magnegosyo o magbukas ng isang negosyo na wala kang permit dahil magiging illegal ang iyong negosyo. Mayroon ditong walong paraan para maging legal ang iyong negosyo. Una dito ay ang pagrehistro sa DTI. Iparehistro mo ang pangalan ng iyong negosyo sa DTI. Kailangan wala itong kapareho o iisa lang ang may-ari. So, kumbaga hindi mo pwedeng gayahin ang pangalan ng ibang kumpanya like halimbawa yung Jollibee. So kapag ang negosyo mo ay fried chicken, so bumuo ka ng pangalan ng iyong negosyo. Hindi ka pwedeng gumaya sa pangalan ng Jollibee dahil pareho kayong manok ang binibenta. So pangalawa dito ay kailangan mong magrehistro sa SEC o Securities and Exchange Commission kung partnership o kumpanya ito. Kasi kung sa iyong negosyo ay may partner ka or kung kumpanya ito is kailangan mong yung articles of incorporation at bylaws. So yung remaining 6 na paraan para maging legal ang iyong negosyo ay papaliwanag ng susunod na reporter. So yun lamang po. Maraming salamat. Okay, so good day everyone. I'm Romy Gununtayan and these are the continuation of the Annex report, which is the registering before startup. So, number 3, applications of the necessary permit at the level of specific location. So, kailangan mo na kumuha ng permit depende sa exact location mo. Iba-iba kasi ang rules per village, subdivisions, or barangay. Example na to. Kung sa subdivision ka magtatayo, minsan may mga kailangan pang homeowners associations clearance bukod sa barangay permit. And number 4, filing applications of municipal or permits where the base of operations of the business. So, ito naman is yung kung sa munisipyo or sa city hall ka mag-a-apply. And ito yung mga usual na permits. Number 1, or the first one is the mayor's permit. If sa munisipyo ka mag-a-apply. Mayor's permit para payagan ka ng LGU na makipag-operate or makipag-operate. Second one is the sanitary permit. Kung sanitary permit kung sa food or health related ang business mo.
And the last one is the building permit. Kung building permit naman, ang kailangan kunin kung magre-renovate ka or magtatayo ka ng pwesto. In short, ito yung mga basic permits na required ng city or municipality mo. And number 5 is the compliance with certain specific permits or clearance may have to be applied for with some specific agencies of the government before local government agencies can allow the full swing operations of the business. So, may mga special permits daw pa from the national government agencies bago ka mag-full swing operations depende sa business mo. So, example nito is the BIR para sa tax at resibo. And the second one is the environmental clearance certificate. Kung may impact sa environment yung business like factory. So, meaning, hindi lang LGU ang kailangan mo kunin. Meaning, hindi lang LGU, kailangan mo rin sumunod sa mga national agency para 100% legal yung operation. That's all. Thank you. Good morning everyone, especially to you ma'am. My name is Alibay Arwahab and this is my report. Number 6. Registration with the Bureau of Internal Revenue BIR for the tax identification number, TIN, and other requirements under Internal Revenue Law and Rules. Ito yung pagpaparegister ng iyong negosyo sa Bureau of Internal Revenue or BIR. Ang pangunahing layunin nito ay upang makakuha ng tax identification number or TIN. Ito yung numero na nagagamitin mo para sa lahat ng usaping may kinalaman sa tax. Bukod sa TIN, kailangan ding magpa-register ayon sa lahat ng batas at tungkol sa buwis sa Pilipinas. Number 7. Printing of receipts, invoices of the company after having applied for a permit to print receipts with the BIR. Bago ka magpagawa ng mga resibo o invoice para sa iyong negosyo, kailangan mo munang kumuha ng pahintulot o permit mula sa BIR. Bawal ang paggamit ng anumang resibo na hindi inaaprobahan o hindi nakaregister sa kanila. Kapag nakuha mo ang pahintulot, doon pa lamang maaari ipagawa ang mga opisyal na resibo na gagamitin mo sa bawat transaksyon o sa pagbibinta. Sa number 8, registration of the business organization with the Social Security System, SSS, Philippine Healthcare Corporation, Home Mutual Development Fund, INC, Pag-ibig Fund, and other government agencies. Sa number 8, kailangan ipa-register ang iyong negosyo sa gobyerno upang masiguro na protektado ang iyong mga empleyado at sumusunod ka sa batas. Sa SSS or sa Social Security System, ito yung para sa pensyon or utang at tulong sa panahon ng sakit, pagkawala ng trabaho o sa pagtanda. Sa PhilHealth, tulong ito para sa medical at gastusin sa pagpapagamot o sa hospital. Sa Pag-ibig Fund naman, para ito sa pag-ipon at pautang para sa pabuhay. Yun lamang po. Good day everyone, my name is Noraima G. Langkat. So now I am going to discuss the choice of business name. Business name refers to the registered business identity or name of the business organization. There are no specific regulatory or government policies that need to be observed or considered in the choice of business name. However, government agencies such as DTI and SEC have the prerogative and approving or rejecting a business name registration.
So, dito is choice daw natin na pumili ng name ng business natin. So, dapat lang is wala itong kapareho ng pangalan at walang similarity sa other business, sa other name of business. So, sa DTI and SEC, walang listahan ng mga name ng business na pwede lang natin gayahin. So, as long as na walang kapareho or walang similarities yung pangalan ng business na gagawin natin, is okay na yun siya. So, yun lamang po. Maraming salamat. Good day to each and everyone. Welcome to my video reporting. So first of all, I would like to introduce myself. My name is Narhuda Tagigaya Sanang. And so today, let's talk about choosing the business name. So number one, we have easy to recall or remember. So dapat daw madaling tandaan. Like for example, Jollibee and Bench. So, sa Jollibee and Bench, isang dinig mo lang, hindi mo na makakalimutan. Then, number two, pleasant meaning creates pleasant feelings. So, dapat daw maganda yung meaning para good vibes. For example, Sunshine Bakery, Happy Cup Sweets, Dreams Donuts. Pag narinig mo na, masaya ka na. Number three, easy to pronounce. So, ibig sabihin, para madaling sabihin or i-pronounce, like for example, Mang Inasal, Lazada, and Shopee. Good day, ma'am. My name is Bedin Isalik. So, my topic is easy to spell. So, ibig sabihin nito, pangalan ng negosyo ay dapat madaling baybayan or subaybayan at madaling tandaan ng mga tao. Kapag simple ang pangalan, mas mabilis itong maalaala at mas madaling sabihin sa ibang tao. Like for example, Sweet Babs or Fresh Tea. Lastly, related to the product or service. Ibig sabihin, ang pangalan ng negosyo ay dapat may connection sa produkto o serbisyong ibinibenta nito. Kapag nabasa ng customer ang pangalan, magkakaroon agad sila ng idea kung ano ang negosyo nito. Example nito is bakehouse or tungkol sa tinapay or cakes. So good day everyone, I'm Mansur Shalakov Salama. This is my topic, money saving opinion at startup. So starting a short-term budget in common to every entrepreneur venturing a new business, hence it has a most that of opinion to save money must be the explored to be for less the following should be of great help. So ang tips naman sa maliliit na mga small business. Number 1, organize or register a small business group at a minimum capital requirements to required by law. So, ibig sabihin, kailangan muna natin i-register ang small business natin. Katulad na lang sa ganyan sa nagtitinda sa pikit. Gina-register nila muna yung kanilang business para hindi sila ma-question kung ano ang business nila. So, number 2 is intelligently use your home as a office of explore sharing of the office or shop with another company. So, kung dito naman sa number 2 is kailangan mag-umpisa muna tayo sa maliit na negosyo. Tulad na lang dito mismo sa ating bahay muna ang ating gawing shop. Number 3, do you some work like light carpentry, electrical delivery job or any form of task within your capability to do order delivery. So, imbis na kumuha tayo ng tao, kung kaya naman natin is tayo na lang mismo yung gagawa kung kaya naman natin. Kasi kung maliit lang business natin is wala tayong may
dahil lang doon sa trabahante natin. So kung kaya naman natin is tayo na lang mismo ang gagawa ng mga tulad na lang ng pag-deliver ng mga product natin. That's all. Thank you. Good day to each and everyone, especially to you, Ma'am Zoraida Lagyala. So this is my part, the continuation of the report by Mr. Monsor Salama, which is the money saving option at startup. So my part is the 4, 5, 6. So the number 4 is purchase use office equipment and machinery but wise and take extra precaution in doing. So sabi dito is pwede, kapag nagsisimula ka pa lang sa business mo, is pwede ka magbili ng mga second hand na mga gamit sa office or sa anumang yung business mo na pwede mong mapakinabangan. Pero, before mo yun gagawin, is mag-ingat ka muna. But, be wise and take an extra precaution in doing. So, while ginagawa mo yun, is kailangan mo tignan muna yung gamit na bibilhin mo or yung gamit na bibilhin mo para sa business mo. Kailangan mo siyang i-test kung like example, kung computer yung bibilhin mo na second hand na, is kailangan mo siyang i-check kung ano bang mali doon o kung ano bang diferensya nun. Kung okay pa ba siya, kung good use pa ba siya. Kung at pwede mo rin tanungin yung nagbebenta kung bakit nito binibenta at kung may history ba sa pag-repair nito. So the number 5 is, if possible, make use of family labor and other resources within your household. Kapag dito naman sa number 5 is sinasabi dito na kapag kapag nagsisimula ka ng business is pwede ka naman makigamit sa pamilya mo. So pwede mo maging mga trabahante or kunin na mga magtatrabaho sa iyo yung mga kamag-anak mo, at pwede mo ring magamit yung ibang gamit sa bahay ninyo na hindi na extra na doon. Pwede mo yun igamitin sa business mo. So, like example, pag sa makes use of a family labor, kapag kailangan mo is meron kang page, pero magaling yung kapatid mo sa pagdating sa Facebook, so siya yung kukunin mo as admin ng page mo para i-post yung mga paninda mo. So, and also, kapag may kapatid ka na lalaki at marunong naman siya magmotor, na kapag ang pabenta mo na yun is kailangan mo siyang i-deliver, is pwede mo utusan yung kapatid mo. And sa other resources within your household. So, pwede mo na rin, kapag may extra gamit ka sa bahay na like example, electric fan. So, kailangan talaga dun sa business mong electric fan kasi mainit. So, kailangan, pwede mo rin gamitin yung gamit mo na sa bahay na hindi naman masyado ginagamit doon sa bahay. Pwede mo gamitin doon sa tinatayuan mo ng business. Or, pwede mo din kapag wala ka pang mapapagtayuan ng business mo, pwede ka rin magpatayo kapag may garage kayo, pwede kayo doon magpatayo ng inyong plan business. The number 6 is push your customer hard for prompt payment after selling your products or service on credit basis. Convince them that it is better and divine to pay you on time. So, kailangan is i-push mo yung customer mo na magbayad sila ng cash kapag sila ay nakipag-negotiate sa'yo. And also, kapag nabenta mo na, kapag mabilihin na nila yung paninda mo or yung products mo, is kailangan is ma-convince mo sila na magbayad sila agad, magbayad sila on time. Kapag pinautang mo sila, is kailangan mag-set ka ng due date nila, and kailangan lagi kang naniningil or i-remind mo sila na ito na yung due date ninyo at kailangan nyo na itong bayaran. Kasi pwede mo rin silang i-convince na mas maganda kapag wala silang utang, kasi para hindi sila magkakaroon ng record na hindi nagabayad. Ikaw naman na naga-business is mapapalago mo or mapapaikot mo yung ibabayad nila sa'yo na cash. So, pero while gagawin mo yung paniningil na yon, is ang gagawin mo is kakausapin mo sila ng mahinahon. Kakausapin mo sila ng magagandang salita at hindi ka pwede maging aggressive while naniningil ka sa kanila. And that's all. And my name is Bailani Teban, and that's all for today. Good day everyone, especially to you ma'am. So my name is Annalyn Pasandagan Kayaw. So our topic is all about risk capital. The process is
between different ways to raise money for a business. The safest way is to use your own money, such as savings or money earned from selling personal belongings. So another option is borrowing money from close relatives or friends. Although you still need to repay them, they are usually more understanding and flexible about when you can pay them back. So, if when you started a business, dapat may sarili tayong capital or may sarili tayong pera or ipon. Kasi, expectedly na may mga kailangan tayong babayaran. Tulad na lamang ng mga supplies, equipments, or pay for service. Dapat talaga na may pera tayo if when we started a business. Kasi kapag may sarili tayong pera or may sarili tayong ipon, hindi na tayo makakautang or hindi na tayo uutang na kailangan pa nating bayaran. Another option is if kulang naman yung pera mo or kulang yung ipon mo na pangpuhunan ng business, pwede kang humiram sa family or relatives mo or sa mga friends mo. Kasi sila is mas maiintindihan ka nila or mas mauunawaan ka nila kung kailan ka babayad or kailan mo ibibigay yung pera nilang hiniram mo. So, pero dapat, kailangan din natin silang bayaran or we need to pay them back. Good day everyone, and especially to you, ma'am. So, my name is Anida P. Hasil. So, our topic today is all about external source of capital. So, ang external source of capital ay ito ang pera o puhunan na nanggagaling sa labas ng negosyo para makatulong sa pagpapatakbo o pagpapalago nito. So, halimbawa nito, umutang ang isang negosyo sa bangko para magkaroon ng dagdag puhunan sa pagbili ng kagamitan. So, these are the sum of possible external sources of capital for starting a business. So, number 1 is pawn shop. So, ang pawn shop is lugar kung saan maaaring magsangla ng gamit kapalit ng pera. So, halimbawa nito, nagsangla si Maria ng alahas para makahiram ng pera. Number 2 is credit cooperative. So, ang credit cooperatives is ito ang samahan ng mga tao na nagpapautang at tumutulong sa mga miyembro sa pag-iipon at paghiram ng pera. So, halimbawa, si Mark ay humiram ng pera sa cooperative ng kanilang barangay. So, number 3 is money lenders. So, ang money lenders is ito ang mga tao o negosyo na nagpapautang ng pera na may kasamang interest. So, halimbawa nito, nanghiram si Ana ng 2,000 money lenders at nagbayad ng dagdag na tubo. So, that's all. Thank you. Good day everyone, especially to you, ma'am. So, my name is Yamalan Rosminda. So, this is the continuation of the external sources of capital. So, number 4 po is lending investor. So, ang lending investor po ay ang mga company na nagpapahiram ng pera sa iba kapalit ng tubo o interest. So, kumikita sila dahil binabayaran sila ng mas malaking halaga kaysa sa pinapahiram nila. Like, example po, si Ana ay nagpahiram ng 10,000 sa isang maliit na negosyo na may 10 interest pagkatapos ng usapan. Babayaran siya ng 11,000. Ang dagdag na 1,000 ay mga kinita niya
bilang lending investor. So, number 5 po is formal sources of credit. So, ang formal sources of credit po is mga legal at rehistradong institusyon na nagpapautang ng pera. So, like bangko, cooperative, and pawn shop. So, example po is, umutang si Carlo sa bangko para pandagdag puhunan sa negosyo niya. Good day everyone. So I am Norba S. Maricol. So today is i-discuss ko kung ano ang short-term loans and intermediate loans. Short-term loans. So ito yung panandaliang pautang. Halimbawa nito kapag nangutang ka or umutang ka sa mga kakilala mo ng pera para gamitin ito sa pang-business is kapag pumatok na sa mga mambibili or kapag nag-improve na ang iyong businesses is pwede mo na itong bayaran. Ang intermediate loans, ito yung may pagkakasunduan kayo. For example, so napagkasunduan nyo ng inutangan mo na magbabayad ka sa ganitong araw, ganitong oras, dapat tumupad ka sa usapan. And yun ang intermediate loans. Good day everyone, especially to you ma'am. I am Binor Mastad Malawan. So today, I'm going to discuss about the long-term loans. These loans usually take up to 10 or more years to pay. Usually, they are extended by private or government banks. So, ang long-term loans is, ito yung pag umutang ka is umaabot ng ilang years. Kapag kailangan mo ng malaking pera or may gusto kang utangin na gamit or bahay, sasakyan, pwede kang lumapit sa kanila. For example nito is, ako, wala kaming sariling bahay, tapos ginamit ko ang housing loan para magkaroon ng bahay namin. So, every month ko yung huhulugan. For example is, may 10 years akong kontrata sa kanila para mabayaran ko yung bahay na inutang ko. So, every month, kailangan kong bayaran yun. So, dahil matagal na panahon ko siyang babayaran, doon yung tinatawag na long-term loans. Thank you. Assalamualaikum and good day everyone. So I am Ms. Raida Escamba and my topic is all about some guidelines in borrowing. So borrowing from an external source of credit is a major decision for entrepreneur. So when we say borrowing, dito pumapasok sa isip natin yung salitang utang or pang-uutang. So, since sa entrepreneur tayo, ang entrepreneur ang pinag-uusapan natin is ito yung pangungutang ng mga entrepreneur o mga negosyante. So sabi dito is ang pangungutang daw is pinakamalaking desisyon na gagawin ng isang entrepreneur. So first is evaluate whether you are in a good position to borrow. Be prepared, put up collateral in the form of land, building, equipment, motor, and other valuable. So sabi dito, ang unang-unang mong daw gagawin pag nangutang ka is, you need to ask yourself is, if kaya mo bang bayaran yung inutang mo? Because borrowing is not easy, especially kapag sa bangko ka nangutang kasi you have a consequences and you have a agreement to them. Kasi sa pangungutang sa bangko is mahirap masyado because meron kang agreement sa kanila na kapag hindi ka nakabayad is may kukunin sila sa iyo na mga valuable or may halaga. So kapag nangutang ka is dapat talaga i-ensure mo na kaya mong bayaran yung inutang mo sa kanila, especially sa bangko. Kasi may mga consequences kang haharapin kapag hindi mo sila nabayaran ng tama. So, bakit nga ba nagagawa ng mga entrepreneur na mangutang?
Kasi yung ibang mga entrepreneur, yung nagsisimula pa lamang is may mga entrepreneur na kulang sa budget or kulang yung budget nila pang simula sa kanilang negosyo. Lalo na kapag yung negosyante is walang kamag-anak and pamilya na nagpapautang sa kanya. So, wala siyang choice kundi sa bangko umutang. So, mahirap talaga pag sa bangko ka ng utang kasi may agreement ka. So, dapat yun talaga kapag nang utang ka, dapat sure mo na mabayaran mo. Yun lang. Good morning everyone, I am John Kai Pagani and today this is my report. So number 2 is estimate accurately the amount you need to borrow. It is important na to estimate the amount required. So dito guys is ang ibig sabihin is alamin mo ang tamang halaga ng perang like example yung hinira mo para hindi siya kulangin. Yun yung meaning ng number 2. And number 3 is choose the bank to borrow. It should also preferably be the one nearest to your home or place of business. So dito naman is pumili ng bank malapit para mas madaling puntahan. That's all. Thank you. Good day everyone, so my name is Jamila Mamulindas and I am the one who will discuss this deciding where to locate. So, ang deciding where to locate is ito yung pagpili ng pinakamagandang lugar para sa pagtayo ng ating negosyo or business para magkaroon ito ng mas maraming customer at para mapalago yung business. So, kailangan nating magdesisyon ng mabuti kung saan nga ba natin itatayo ang ating business na lalago at lalaki ang kita nito. Yan lamang po. Salamat. Good day everyone, my name is Nagisa Angkatan. So today I will discuss other relevant to the location decision include the following. First, never mix. Who's next door? Ang never mix ay tumutukoy sa mga katabing negosyo. Mahalaga ito dahil ang mga nearby business ay pwedeng makatulong makahikayat ng customers. Halimbawa, kapag may coffee shop katabi ng bookstore, may chance na bumili rin ng kape ang mga taong pumupunta sa bookstore. Second, security and safety. How safe is the neighborhood? Dapat safe ang lugar para sa customer, workers, at owner. Kapag delikado ang area o maraming krimen, maaaring iwasan ito ng mga tao. Services. Does the city provide trash pick-up for example? Ito ay mga serbisyo na binibigay ng city o community tulad ng garbage collection, tubig, kuryente at transportation. Kapag maayos ang services, mas magiging maayos din ang operation ng business. Past tenants state what happened to previous business and the action. Ibig sabihin nito, chine-check kung ano ang nangyari sa dating business sa location na iyon. Kapag maraming business ang nagsara sa lugar, dapat alamin muna ang dahilan bago magtayo ng mga negosyo doon. Location lifestyle stage is the area developing stagnant or in decline. Tinutukoy ito kung ang area ba ay developing, stagnant o declining. Kapag developing ang lugar, mas maganda ito dahil posibleng mas dumami pa ang tawat negosyo sa future. And that's all the key factors and thank you. Good day everyone. So today I will discuss the key factors in selecting a good location. So pag sinabi natin good location, ito yung maganda at tamang location para sa isang business. So dapat pag naghahanap tayo is maganda yung hanapin natin na lugar para sa isang business dahil malaki ang epekto nito sa success ng isang business.
So may 5 key factors dito na dapat isipin sa paghahanap ng location. So first is customer accessibility. So dapat yung hahanapin mo is yung madaling mapuntahan ng customer. Halimbawa, pag nagpatayo ka ng sari-sari store, so dapat doon sa mga taong lugar, hindi dun sa mga liblib na area. And then second is business environment conditions. So ito naman is tumutukoy ito sa paligid ng isang business. So dapat malinis, maayos at ligtas yung lugar. So kapag halimbawa yung lugar na mahanap mo is madaling maabutan ng baha, so possible na hindi pupuntahan ng customer. So third is availability of resources. So ang mga yung mga resources na ito yung mga kailangan sa isang business. Halimbawa nito is yung mga tubig, kuryente, internet, or workers. So kapag nagkulang yun, possible na hindi ka gumagana ng maayos yung isang business. So, fourth is entrepreneur personal preferences. So, ito naman is kung tungkol sa gusto ng isang business owner. So, may mga business owner na mas pinipili nilang doon na lang sa tabi ng bahay nila para madali nilang mabantayan yung business nila. So, lastly is site availability and so dapat itatanong mo muna kung available ba or pasok ba sa budget yung isang lugar or location. Kasi may mga lugar na maganda pero malaki naman yung renta. So dapat yung hahanapin mo is maganda na at pasok pa sa budget. So yun lang yung 5 key factors. Thank you and that's all. Good day everyone! Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang customer accessibility. Ang customer accessibility is ito yung nangangahulugan kung gaano kadaling maabot o mapuntahan ng mga customer ang isang negosyo o produkto. Mahalaga ito sa pagpili ng lokasyon ng mga negosyo dahil mas gusto ng mga tao ang lugar na madaling puntahan at mahalapit sa kanila. Kapag ang produkto ay mahal at gastos sa pagbiyahe o pag-delivery, mas mabuting makatipid sa transportation cost at mas mabilis may hatid ang produkto. Ang halimbawa naman nito is kung may factory ng yelo sa malayong probinsya tapos dadalhin pa ito sa Davao City. Mas mahal ang gasolina at maaaring matunaw pa ang yelo. Kaya mas mabuti gumawa ka ng factoring malapit sa inyong lugar kung saan maraming bumili. That's all. Thank you. Good day everyone, especially to you ma'am. My name is Nadia D. Masantin. So today I'm going to discuss the availability of resources. The availability of resources needed to operate a business should also be considered in selecting a location. Raw materials, labor supply, and transportation are some of the factors that have a bearing on location. Ang negosyo ay mas nagiging successful kapag ang lugar nito ay may madaling access sa mga kailangan ito, tulad ng raw materials, workers, at transportation. Kapag available ang mga resources, mas mabilis ang trabaho, mas mababa ang gastos, at mas maayos ang operation ng negosyo. So, example is water refilling station. Mas magandang ilagay ito sa lugar na may maayos na supply ng tubig at madaling puntahan ng mga delivery trucks at customers para tuloy-tuloy ang serbisyo at mas maraming mabentahan. And that's all. Thank you. Good day everyone, especially to you ma'am. So my name is Normina Intilonat. So I will discuss the topic is business environment condition. Ang business environment condition, ang negosyo ay hindi gumagawa ng mag-isa dahil naapektuhan ito ng kapaligiran nito. Halimbawa, maaari maapektuhan ang masasamang panahon sa benta. Ang matinding competition ng maaaring
magpahirap sa negosyo at kailangan sundin ang mga batas at buwis ng pamahalaan. Kaya mahalagang pag-aralan muna ng may-ari ang mga kondisyon nito bago magsimula ng negosyo. That's all. Good morning, ma'am. Good morning, classmates. So this is my report. It's all about personal preference of the entrepreneur. So the passage explains that entrepreneurship often choose a business location based on their own personal preference and convenience. So many small business owners prefer to start their business in their own community because it is familiar and comfortable for them. Although this decision may be based on personal reasons, it can also provide advantage such as knowing the local customers, having connection with people in the area, and understanding the community's needs better. These benefits can help the business succeed. So that's all. Thank you. Good day everyone, especially to you ma'am. My name is Binor Yanaton. Today I'm going to discuss about site availability and cost. So once an entrepreneur has settled on a certain area of the country, a specific site must still be chosen. So this refers to the process of choosing the best location for a business. Kahit nakapag-decide na ang entrepreneur kung saang area niya gustong magpatayo ng business, kailangan pa rin niyang humanap ng exact site or location. Importante na i-check kung available ba ang place at kung affordable ba ito. Kailangan din i-consider ang mga cost tulad ng rent, land, price, utilities, at iba pang expenses. For example, may entrepreneur na gustong magpatayo ng coffee shop sa city proper dahil maraming tao doon. However, masyadong mahal ang renta at wala nang available na space. Because of this, maaari siyang humanap ng ibang option tulad ng pag-share ng space with another small business. Another option is a business incubator. Ito ay isang facility na nagpaparenta ng space para sa mga new entrepreneurs or sa mga gustong magsimula ng sariling business. Malaking tulong ito dahil share ang ibang facilities and equipment kaya mas nakakatipid sila. In short, importanteng piliin ng tamang site or location dahil malaking epekto ito sa success at expenses ng business. So that's all po. Good day everyone, I am Muhaira B. Zakaria. So today, let's talk about equipping business. So, before you start, kailangan mo munang bumili ng mga equipment para sa business mo. Kailangan mo munang isipin kung paano gagawin ang proseso ng trabaho. Hindi pwedeng bili na agad, dapat may plano ka. So, tatlong importanteng tanong na dapat mong sagutin. What level of technology will I use? Ibig sabihin, anong level of technology ang gagamitin mo? Normal ba or semi-automatic or fully automatic? So, dito, nakadepende ito sa budget mo at laki ng business mo. So, number 2 is, anong mga activities ang kailangan para sa produkto ng materials. So, dito iisipin mo kung ano-ano ang yung step para mabuo yung product mula sa raw materials. Example, paghahanda ng materials, paggawa or pag-assemble, pag-check ng quality. So, dito, ang tawag sa mga step na ito ay operation. Usually, ginagawa ito ng mga worker o matching. Depende ito sa trabaho. So, number 3 is, paano gagawin ang bawat operation? Dito naman is, iisipin kung paano isasagawa yung bawat step. Halimbawa, sino ang gagawa?
Anong machine ang gagamitin? Anong proseso ang susundin? So, bago ka mag-set up ng business, kailangan mo munang planuhin ang gagamitin mo na technology. Alamin ang mga steps sa paggawa ng produkto or alamin kung paano isasagawa ang bawat hakbang.